Kasi pag sinabing mukha, ano ang una mong naiisip? Siyempre yung mga mukha ng mga tao at ng mga animals, mga living things. Living things, di ba? Pero alam mo ba na pwede ka rin makakita ng mukha sa mga non-living things? Hindi nga. Kailangan mo lang ng konting imagination. O, I-Believers, subukan natin ang inyong imagination. Seeing faces! I-Believers, tingnan niyang mabuti itong mga pictures, okay? May napapansin ba kayo? Parang nakatitig sa akin yung mga bagay sa pictures. Ang galing! Parang may mukha sila. Bakit po ganon? Alam natin na mga shapes lang yan. Pero dahil nagkataon na parang may mukha sa mga shapes, akala ng brain natin na mukha nga yung nakikita nito. Niloloko tayo ng brain natin? Hindi. Dahil yan sa psychological phenomenon, kilala as pareidolia. Kung saan, napagkakamalan ng brain natin ang mga patterns tulad ng shapes, sounds o mukha at naiisip ng brain natin na may katulad ang pattern. Sa sobrang dalas makakita ng patterns ng brain natin, minsan instant na naiisip natin kung ano ang kamukha ng pattern. Kaya pala kapag tumitingin ako sa langit, mukhang animals yung mga ulap. Tulad nyo, no? Parang aso. Yan naman, parang clown na may malaking paa. Yan ang dahilan kung bakit parang may facial expressions yung mga bumper ng kotse. Alam ng mga car designers yan. Kaya dinedesign nila yung mga kotse na parang may personality ang mga ito. Neutral or may happy face, yung mga family-oriented vehicles. Tapos yung mga sports cars at muscle cars, mukhang malakas at astig. Sa lupa o sa langit man, kahit saan, may pareidolia. I believe! Uy, Mikmik! Ano yung pinapanood mo? Ah, Kuya Chris, ito po yung mga nagtuturo ng drawing. Gusto ko po kasing gumaling sa pagka-drawing eh. Okay yan na, ginagamit mo ang internet para mag-aral at matuto ka ng iba-ibang skills. Oo, magandang practice yan, Mikmik, ha? Pero ito guys, dahil malapit na yung celebration ng Safer Internet Day, may paalala lang kami sa mga magulang, teachers at iba pang nakatatanda. Dapat siguraduhin natin na laging safe o ligtas ang mga bata natin tuwing gumagamit ng internet. Turuan natin silang huwag basta-basta magbigay ng personal information at passwords, lalo na sa mga taong hindi naman nila kilala, IRL or in real life. At turuan din natin sila ng responsableng paggamit ng online technology. Be Juan tama, lalo na sa paggamit